Hindi lang Pilipinas ang nakaalerto. Mula sa Luzon Strait sa Taiwan to Batanes, nasa West Philippine Sea na ang sandamakmak na barkong pandigma ng US Navy. Dahil kasi to sa pangambang baka may sumiklab na gulo pag may inaresto ang China. Suporta ba sa Pilipinas? Pero mukhang naduduwag na ata. 2 days ago simula noong sinimulang mang-aresto raw pero wala pang nahuhuli kahit isa. Papaano ba namang kasing ipapatupad yan ng China? Mismong si PBBM na ang kumontra at nagbanta noon. Magkakagulo tayo dyan pag may hinuli kayo. Hula ng war expert na si Atty. J. Batumbakal, pawang pananakot lang talaga to ng China at propaganda. Tinatakot lang tayo mga Pilipino para di na bumalik sa West Philippine Sea. Ang kaso nga lang matitigas ang muka ng Pinoy. Di natatakot kahit arestuhin pa ng China. Sa ngayon po, wala pa naman tayong nababalitaan na mayroon nga silang hinuli. Ano? Sa tingin ko naman talaga hindi nila kakayanin manghuli at this point. So, subukin lang po nilang hulihin lahat yun. Tingnan natin. Kasi sa akin, maaari nilang gawin yon isang beses, dalawang beses. Kumbaga, sasample lang tayo. Opo. Para yung mga mangisda natin ay matakot at hindi na maglayag dyan sa West Philippine Sea. Yun po maaari nilang gawin. No? Pero hanggang ngayon nga po, wala pa tayong nababalita ang ginawa nila yun. Hanggat maaari, ayaw nating magkagulo. Pero kung ganyan lagi ang gagawin ng China ng mga aresto, aba kahit mabait tayo, napipikon rin. Di pa pwedeng ipakitang natatakot tayo. At di pa pwedeng laging Chinese ang masusunod. Dito gustong ipakita ng AFP kung sino ang tunay na bossing ng China. We made sure na hindi na po maagaw yung mga supplies natin. But at the same time, we are also careful na hindi naman mag-escalate yung situation dahil ang hangarin po ng inyong armed forces, ng ating bayan, as stated by our president, is that dapat ay pigilan natin ang gera. No? We have to prevent war. But at the same time, we have to exert our rights in the West Philippine Sea. Hindi isinapubliko kung ano ang plano versus China's aggression. Pero may countermeasure na raw ang Philippine Navy para labanan ang China. Di naman sinabi dito kung makikipagbombahan na tayo dahil nandyan naman ang US. Pero Philippine Navy na raw ang aaksyon. It lives on plans. So we have a lot of plans. If the situation arises based on the plan, then we know what to do. So rest assured that we have a lot of contingency plans. Not only for this particular incident, but for a range of incidents that may happen. Nakaalerto rin ang buong puwersa ng Philippine Coast Guard kung manghuhuli ang China. Natin ang deployment ng ating mga Coast Guard vessels at hindi natin papayagan na ang mga mangingisdang Pilipino ay maharas ng China po sa atin. Itong ganitong activity ng China kung gagawin nila, this is another form of harassment. Wala silang legal na basihan para magkaroon ng mga ganitong regulasyon. Kung saan huhulihin at i-detain ng ating mga mangingisdang Pilipino. Mailang mga Pilipino ang nakabalik na mula sa Baho de Masinloc at wala namang hinuli. Panawagan ni Atty. J magsama-sama kayo. Huwag kayong pumalaot mag-isa lang dahil posible pa rin talagang may iisang huhulihin dyan ang China. Nangisda sila hanggat sa maaari, kumpul-kumpul sila. Opo. Para nagkakaalaman kung ano nangyayari sa isa't isa, tulungan bale. At pipilitin din ng gobyerno na samahan sila, bantayan sila para nga hindi sila hulihin, no? Mas kakaunti ang huli kung sama-sama. Pero tiis-tiis lang raw muna ang mga Pilipino kaysa naman sa wala. Ang mahalaga raw may kinikita kahit papaano. Pahayag yan ng ilang mangingisdang kakabalik lang simula noong June 15 na pumalaot. Baka kami ang masampulan na mahuli at madala sa China, kaya tiis-tiis lang kami. Kasi kung hindi na natin babalikan ng Baho de Masinloc, baka lalo nang mawawala sa aming mga mangingisda yung bahura na yun. Minimum ng 5 hanggang 10 po ay magkakatabi, magkakasama. Kasi nga, di ba, pag may dumating na, baka sila, grupo rin silang sumugod. Kayo sa tingin nyo, manghuhuli pa kaya itong mga Chinese? I-komento sa baba ang iyong salubin.